Malaki ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa level ng tubig sa mga ilog. Dito sa Metro Manila, isa sa unang binabantayan kapag malakas ang ulan ay ang Marikina River. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon doon mula kay Carlo Candelaria Live. Yes, Carlo. Patrick, narito tayo ngayon sa H. Bautista Elementary School sa Marikina City kung saan isa ito doon sa mga evacuation centers kung saan maaaring lumikas yung mga residenteng apektado ng pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River. Nang itinaas sa ikalawang alarma ang Marikina River matapos umabot sa 16 meters ang level ng tubig sa ilog. Ibig sabihin magpapatupad na ng preemptive evacuation. Napadaan sa tabing ilog si Juanito na mahigit 4 na dekada nang nakatira dito. Ayon sa kanya, mas maganda na ang sitwasyon ngayon kumpara noong mga nakaraang taon magmula nang sinimulan ang mga proyekto kontra baha. Ito, magmula nung ginawa yung flood control dito, ngayon lang tumaas ng ganyan yan. Nung araw, apaw dito yan. Apaw, pati sa palengke, naabot yan. Lalo na nung Undoy, taas. Pero ngayon lang yan. Kung hindi na ulan, hupa na yan. Mabilis ang hupa rito. Kasi may flood control na eh. Mas maganda ngayon. Kahit po tumataas yung tubig. Tataas pero hindi na yan kagaya dati na delikado talaga. Ayon kay Marikina Mayor Maan Chodoro, patuloy ang isinasagawang dredging sa ilog kaya't mabilis na ang nagiging pagdaloy ng tubig bagamat tumataas pa rin ito dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil sa patagal naming preparation, yung pagdedredge ng ating ilog, pinalalim natin, pinalapad. And at the same time, lahat ng mga tributaries, yung mga creeks, drainage systems, nilinis natin all year round. Nag-ikot siya kanina kasama ang asawang si Congressman Marcy Chodoro sa ilang evacuation center sa lungsod, kung saan umabot na sa 1,200 na mga pamilya ang lumikas. Ayon sa alkalde, maayos ang isinagawang registration sa mga evacuees at nabibigyan sila ng kanilang mga pangunahing pangangailangan gaya ng tubig at pagkain. Meron din tayong medical team sa bawat evacuation center na handang mag-check up, magbigay ng gamot, lalo na yung medyo nababad ng konti sa baha. May doxycycline po tayo dito sa ating mga clinics. Samantala, maayos naman ang sitwasyon ng ilang evacuees na aming nakausap. Ang senior citizen na si Arlene, lumikas kasama ang 11 niyang mga kaanak at sabi niya mas maganda na ngayon ang kalagayan nila. Okay naman sa ngayon kasi dati talagang nasa 15 pa lang, mabili, naabot na kami ng tubig. Pero ngayon, okay. Maganda nga ngayon kasi hindi talaga loaded yung tao. Kumbaga, binibigyan talaga kami ng magandang pwesto. Dati kasi siksikan. Gayon din si Rufina na 1977 pa lang nakatira na rito sa Marikina at sanay ng lumikas tuwing tumataas ang level sa ilog. Napakabait naman po siya dahil pagka ganyan na may baha, nagre-rescue ho talaga sila. Hindi ho sila nagpapabaya. Sa pagkain po, talaga hindi nagpapabaya. Ayon sa Marikina LGU, bukas at handang tumanggap ng mga evacuees ang lahat ng 29 evacuation centers sa lungsod. Abiso ni Mayor Chodoro sa mga nakatira malapit sa mababang lugar ay lumikas na at unahin ang kaligtasan ng sarili at ng pamilya. Patrick, sa mga oras na ito ay biglang ang bumuhos yung napakalakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin dito sa ating kinaroroonan dito sa Marikina. Samantala, ayon sa pinakahuling tala ng Marikina Rescue 161 as of 6:30 p.m. ay nasa 17.3 meters na yung level ng tubig sa Marikina River. Bahagyang bumabayan mula sa 17.5 kaninang hapon. Nakataas pa rin yung second alarm kung saan kailangan pa rin ipatupad yung preemptive evacuation. Samantala, as of 5:30 p.m. naman dito sa Maya H. Bautista Elementary School ay nasa 1,600 individuals yung kasalukuyang nag-evacuate dito. Kanina nakausap natin si Mayor Chodoro at ayon sa kanya ay nakipag-usap na sa kanila yung DSWD para naman sa pagpapadala ng mga family food packs sa iba't ibang mga evacuation centers dito sa lungsod. Patrick? Okay, ingat po yung mga residente dyan at ingat din. Maraming salamat, Carlo Candelaria.